Ulit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin, ito po mga sumusunod, no? Pinakita po na ini-interview po ngayon si Escudero ng mga Senate reporters. At manang-mana po sa amo niya si BBM, no, wala pong isang salita. Mahirap po 'tong 'pag mga leader mo walang isang salita, 'no? Walang kabagay-bagay pa 'yan, ha. Hindi pa po buhay at kamatayan 'yan, pero kaya na nilang baliktarin yung kanilang mga sinasabi. Abogado, eh. Napapaikot niya yung mga reporter. Pero tayo hindi, ipo-point out natin 'yan. Pag-uusapan din po natin, eto pong, tataas na naman po ang presyo ngayon ng kuryente. Baka hindi niyo na katataas lang po ng July, ngayon po tataas na naman. Wala pong pakialam yung mga nasa tao sa gobyerno, no? Imbes po na pinag-uusapan sa Senado at Kongreso ay paano maibababa o paano lulutasin yung mga suliraning nakakaapekto sa atin. Ano po ang mga suliraning nakakaapekto? Yan pong inflation, patuloy na pagtaas ng presyo, pati po yung bigas na topic ko kagabi, nawala nanood. Ang ganda po ng punto natin doon, no? Yung bigas po, tinanggalan na nila ng taripa. Kasi nung tinatanggalan nila ng taripa, sabi nila para bumaba presyo, hindi rin po bumaba ang presyo ng bigas. Mataas po ang bilihin, may mga problema tayo sa mga pagawain, kaya po pala walang ina-inaugurate. Bumalik na naman po tayo sa mga right of way na hindi kayang lutasin ng kasalukuyang administrasyon. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Tanong nyo po kung saan sila busy. Sa mga Duterte. Paano babanatan ng mga Duterte? Kanya-kanya pong press conference ang mga magigiting na congressman, lalo na po yung mga batang congressman, no? Ito po, ang tawag talaga sa kanila, neophyte, mga bagito, mga first timer. Banat po kagad kay BP Sara. Isa-isahin po natin yung kaya natin. May maganda tayong sagot dyan, dyan sa mga tao na, ay yung mga congressman na bumibira. Patulan na natin kasi parang kawawang-kawawa na si BP. Parang ang halos walang ginagawa si BP kung pakikinggan mo. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito, maliit lang po yung topic dito kay Chis Escudero, no? Pero, sasabihin nyo, Badong, bakit mo inaano yan? Tandaan nyo po, mataas sa survey to si Chis Escudero. Yun nga wala to sa survey, nag-ambisyon tong tumakbo ng Vice President, eh. Alam niyo po, pumapasok po sa utak nila, mataas ako sa survey, ako pinakamataas. Tatakbo akong Vice President. Delikado po to kasi magaling po to magpaikot ng mga pananalita. Okay. Una, eto po, simple lang alam natin to lahat tungkol sa holiday. No? Ang ginagawa ng mga magagaling magpaikot ng pananalita, pag nakinig ka sa kanila, yung una mong napakinggan na salita nila, pagdududahan mo rin sa husay nila, yung walang kagatol-gatol na magsinungaling. Actually, hindi sila nagsisinungaling pero play of words, no? Play of words. Okay. Masyado silang, yan yung problema ng mga leader na kahit magsalita sila, masyadong safe yung salita, hindi mo na ngayon maunawaan. Yung ipinahihiwatig, kaya yung reporter nagtaka Pero alam mo yun, nagduda ka rin Ako nga nagduda Bigla akong naparesearch Talaga bang walang sinabi to? Wala ba talagang sinabi tong si Escudero tungkol dito sa ano? Nakita ko po dalawa itong balita sa Abante tsaka na meron po talaga. Ito po tungkol po sa holiday, no? Yan po bang holiday na yan, bigla natin naisip, tanong nga natin kay Chis Escudero,
Wala po. Siya po nagpauso niyan. Alam niyo yung pasikat? Yan kasi, ang tagal-tagal niya ng senador, wala pa pong yung kanya talaga, yung natatak sa kanya. Yung 'pag sinabing ito batas na 'to, kay Escudero 'yan. Wala naman siya nun, eh. Kaya ngayon sasamantalahin niya, 'no, nakita niya 'tong holiday. Totoo namang sinabi niya, ito po, headline nitong ano, nitong, ah, ano ba 'to, Abante Tonight. Senado babawasan napakaraming holiday sa Pilipinas. Yung holiday, sa bibig niya sinabi niya na napakaraming holiday ng Pilipinas. Pinag-aaralan namin na kung hindi niya man nasabi yung salitang babawasan, kasi bakit ibabalita yan? Bakit pag-uusapan bigla yan? No? Sabihin niyo, Badong, maliit na bagay. Maliit na bagay po yan, pero makikita niyo po kung anong uri ng tao, ito. Binalita po yan ng ANC rin. At pag nag-research pa kayo, marami kayong makikita na binalita nila yan na balak ng Senado, pinag-aaralan ng Senado na bawasan yung marami. Bibigyan ko pa kayo ng halimbawa mula sa kanya. Sa Amerika nga, yung iba't ibang presidente, nilagyan na lang ng isang holiday, President's Day. Di ba? Mula sa kanya yan, eh. Kaya nga nag-react sila Lyodi. Ang dami po nag-react, sabi ni Cal Lyodi, kasi to si Escudero, anak mayaman to, hindi niya alam yung pakiramdam na maging isang manggagawa. Na pag may holiday lang, doon lang nakakadagdag ng pahinga. Di ba? Nakakapagbakasyon pero may sweldo. Ayaw ni Chis nun, eh. Yun yung lumalabas sa una niya sinabi. Ngayon po, nung tinatanong na siya ng reporter, sa dami po ng umangal, sa dami po ng, ikaw, kilay mong mapagmataas, Chis Escudero, sa dami ng umangal sa'yo, hindi mo na uunawaan yung holiday economics. No? Maganda rin sa turismo yan. Hindi mo ba naunawaan yun? Pag mga sinasabing anong tawag doon? Anong tawag natin doon? Long weekend. Mag-iisip yung mga Pilipino na pumunta ng Baguio, pumunta ng Boracay, pumunta ng mga lugar kung saan pwede silang makapagbakasyon. No? Ang tawag diyan holiday economics. Isa lang yung gusto niya, magsipsip sa mga oligarko, eh. Bakit kinakailangan niya magsipsip? Nasa mga oligarko kasi yung pera. Kung may balak siyang tumakbo balang araw, ngayon pa lang dapat may backup na siya na galing sa mga oligarko para may chance ka manalo. Kala mo ba hindi ka tatablahin nila Martin? Ano yun, kukumpetensyahin mo pa? Matagal nang tinatandem ni Martin si Erwin Tulfo. Hindi mo ba rin naiintindihan hanggang ngayon? Nakaset na yan, gagamitin ni Martin yung mga Tulfo. Isa dyan sa Tulfo ang gagawin niyang Vice President. Tapos sisingit ka. Okay, ang point ko lang dito, no? Ito po yung mga uri ng leader natin. Ang sabi niya, nung tinatanong na siya, eto napakinggan ko lang, nung tinatanong na siya nung reporter, sabi niya bigla, hindi ko naman sinabi na babawasan, eh. Hindi ko naman sinabi na babawasan yung holiday. Ang sinabi ko, wag na tayo magdagdag. Bakit tayo may pinag-uusapan? Di dapat hindi mo na ni-raise yan kung wala ka palang balak na, eto logic lang kung wala ka palang balak na bawasan yung holiday, bakit pa natin pinag-uusapan? Mag-usap tayo sa holiday. Alam niyo, dami ng holiday sa Pilipinas, eh. Pero wala lang. Nasabi ko lang. Huwag niyo nang isulat, huwag niyo na ibalita yan. Ganun ba pagkakasabi niya? Katarantaduhan. Ano yun? Inopen mo yung topic tapos wala lang. Ano tong binalita ng mga media? Kaya ka nga tinatanong ngayon, eh.
Marami pong umaangal, "Ay wala akong sinabi na babawasan yung holiday. Ang sinabi ko, 'wag na tayong magdagdag." Utot mo, hindi ganyan yung pinahihiwatig mo, 'di ba? Nung nagkaroon na ng, reaction, negative reaction, tsaka ka nagsasabi ng ganyan ngayon. Yan yung problema ng mga leader, 'no? Hindi po ubra yun, hindi po sasabihin na, "Wala akong sinabing ganyan." Bakit tayo nag-usap in the first place? 'Di ba? Parang ganito yan, nanligaw ka tapos nabasted ka, "Hindi ko naman sinabing I love you, ba't mo ko binabasted?" Ha? 'Di ba? Pero dahil sa galing niya, pati yung nagtanong nagduda, eh. Nagulat din siya, eh. Buong akala niya talaga sinabi ni Chis, eh. Ngayon wala na nagsalita, eh, wala na bakit kaya tatanungin kaya ng mga reporter tungkol sa holiday kung wala kang sinabi? Pagpapakita po yan kung anong karakter meron ka. Ano yung karakter meron si Chis Escudero. Ngayon kung ganyan ang karakter niyan, ikaw ang babanat kay Inday Sara Duterte? O ngayon dehin bokeke ka na. Nung sinabihan ka ng ano, na meron plano, hindi mo pinopondohan. Bakit hindi niyo pinopondohan? Yung plano ng magandang plano sa Davao City. Dehin bokeke ka na lang. Gagayahin mo na lang din yung amo mo dahil effective ang dehin bokeke. Okay, punta na po tayo rito sa ano, sa mga iba pa. Alam mo, daming bumanat ngayon kay VP Sara, panay congressman. Ayan no, nagpapa-interview siya ngayon, wala kaming balak bawasan. Wala naman kaming sinasabi. Alam mo yung nang-uuto? Eh, sinabi po, Mr. Senator, marami pong umaangal na yung ay, hindi niya na pinatatapos yung tanong. Ay, wala kaming sinabing bawasan. Wala kaming balak bawasan. Alam mo yung nang-uuto? Ano yan, si Hart ba yung mga yan? Nagpapakyut ka? Matatalino yung mga reporter, hindi mai-inlove sa pagpapakyut mo yan. Ang nakukuha lang ng matalino, wag ko nang sabihin. Di ba? Kasi name-mesmerize yan eh. Pero hindi tignan niyo si Rakal, tsaka si ano, siyempre puta sikat yun eh. Ano yun eh, di ba? Yung sa sikat na banda yan, si Bamboo, puta sikat yan si Bamboo. Siyempre hangaan mo yan dahil banda, sikat na sikat, kahit kasintanda ng tiyuhin mo yan, talagang pag niligawan ka niyan. O siyempre pag nakakita ka na ng ano, pag sumikat ka na rin, wala na yung, Rico Blanco, Rico Bamboo. Alam ko naman yun, niloloko ko lang kayo, tinitignan ko lang kung attentive kayo. Alam ko naman na si Rico Bamboo yun. Ganun yan eh, di ba? Kung ano yung kulang sa'yo, siyempre hindi naman kilala si, di ba, hindi naman kilala si Rakal nung time na yun. Kaya, pag nakakita sila ng sikat, natutulala sila. Yun yung kulang sa buhay nila eh. Pero nung sumikat na si Rakal, ganun lang po yan eh. Nung sikat na si Rakal, nawala na yung ano niya, yung inanon niya sa tao na itinatangi-tangi niya. Naghalo-halo. Balik tayo kay Bamboo. Yung sex appeal mo sa mga reporter, hindi uubra yan. Kasi ang mga reporter, matatalino yung mga yan, hindi mo madadala yan. Okay, punta na po tayo rito sa mga banat ng mga congressman, mga bagito po eh. Ang mga takdog po ngayon, mga bagito. It's either ayaw umatake ng mga datihan ng congressman. Alam niyo na. Alam niyo na kung bakit? Bakit kaya? Bakit hindi umatake yung mga datihang congressman? Alam kasi nila si Inday Sara magiging president. Pag naging president, nakakahiya naman na
babaliktad ka ngayon kay BP. Alam na ng mga congressman na matatanda yan, ba't namin babanatan yan, future president yan. 'Di ba? Nakakahiya naman na nakakahiya naman na pagbabanatan namin tapos babaliktad kami sa kanya. Kaya yung mga bagito, gigil na gigil pa yan dahil sige, pakinggan natin 'tong mga bagito, no, yung mga banat nila. Ito po si Ako Bicol. Ito mga taga Bicol talaga na 'to. Ito ang sabi niya kay BP Sara. Show some humility, Miss BP. Your complaints could have been addressed. O, doon muna tayo sa show some humility. Alam mo, Congressman Jill Bungalon, alam mo, show humility. Ang sinasabihan mo, Vice President, ikaw ang magpakita ng pagpapakumbaba. No? Binabanatan ninyo, Vice President ng Pilipinas, tapos tuturuan mo ng humility. Kanino gagalang? Sa'yo? Tuloy natin. Your complaints could have been addressed and they could have been resulted in more productive endeavors if you have raised them early on. Don't make government your punching bag. Yun ang ayaw ni Bungalon. Huwag mong gawing punching bag yung gobyerno. Yung mga reklamo mo, sana na-address natin yan kung na-raise mo lang ng maaga. Okay, when you were DepEd Chief, did you even attempt to improve learning competencies? Sabay banat, no? Opo. No? Inattempt niya po na mag-improve ng learning competencies. Alam mo kung bakit? Bibigyan kita ng halimbawa. Siguro yung mga hindi natin makakalimutan. Pagka po upo pa lang ni BP Sara, ayaw niya na ng ano yung pinatanggal ni BP Sara? Mga dekorasyon sa classroom. Natatanda mo ba yon, Congressman Jill Bungalon? Pinatanggal niya yung mga alam niyo kung bakit? Alam ni BP Sara, isa yan sa mga pinagkakaabalahan ng teacher. Ang gusto ni BP Sara, yung teacher focus lang sa pagtuturo. Wala na siyang ibang task na gagawin. Isa pang ang focus nagsimula si BP Sara sa paniniwala na yung teacher dapat nagtuturo. Yung teacher dapat nilalaan niya lahat ng kanyang husay sa pagtuturo, hindi sa dekorasyon ng classroom, hindi sa contest ng dekorasyon. At iba pa. 'Di ba? Kaya mapapataas yung competency ng bata kung walang ibang gagawin. Pinakamagandang halimbawa, marami po siyang ginawa. No, yung matatag curriculum kanya yan. Pero kaya yung sinasabi mo na walang nagagawa, kalokohan po yan. Kaya naming sagutin yung mga binabato nyo ng walang ginagawa. Okay? Pero yung sinasabi mong humility, ikaw dapat Friday reading. Catch up Friday. Maganda pong ideya yung catch up Friday. Sa totoo lang. Sana ituloy. Okay. Kaya wag mong sabihin na walang ginagawa. Marami, pati yung pagbabago ng curriculum. Okay. So yung sinasabi mo na dapat yung complaints niya in-address. Kung ikaw marunong ka magbasa nung sinasabi ni BP Sara, 'di ba sinabi niya, sinubukan niya na baguhin. Pinoint out niya nga yung dapat baguhin. Sinabi niya, GAA, General Appropriation Acts. Tignan natin kung saan napupunta yung pera. In general pa lang nga yung sinasabi ni BP Sara. Gusto niyang makita sana kung yung pondo na pinondo ng taong bayan, pera ng taong bayan, at saka inutang at ang magbabayad ay taong bayan, napupunta sa maayos. Ano sabi ni BP Sara? Wala siyang nakuwang suporta. Ibig sabihin, nagbibingi-bingi. Hindi ikaw. Sino ka ba?
Magtapatan na tayo. Sino ka ba? Ikaw ba ang kakausapin niya? Siyempre, yung kinausap niya ni VP Sara, malamang yung, kung hindi man yung presidente, yung may kinalaman doon sa budget, na sinasabi niya na dapat matiyak natin na yung binudget ng GAA mapupunta dyan. O yan ba, ayaw, bago siya bumanat, isa nga yan sa dahilan kung bakit siya nag-resign. Walang tumutulong sa kanya na ayusin yung pagbabudget. Yung paggastos pala, kung saan nakita niya na may mali, gusto niyang baguhin. Sinabi niya, gusto kong baguhin, walang tumulong sa akin. Walang tumulong. Oh, ano yung sinasabi niyo na hindi siya productive? Gusto niya nga. Actually, hindi naman bumabanat si VP Sara noon. Nung hindi bumabanat si VP Sara, kayo banat ng banat. Dapat mag-resign si VP Sara. Papaalala ko lang sa mga congressman. Ha? Ito yung sinasabi niyo noon. Dapat mag-resign na siya kasi yung mga pamilya niya hindi niya mapigilan kabibira sa mga Marcos. Mga pamilya niya lang hindi mapigilan, pinagre-resign niyo na. Nung nag-resign, ano sa tingin niyo gagawin? Nasabi na namin yan eh. Pag nag-resign si VP Sara, di ba sabi namin, baka pag nag-resign yan, mas mamoblema kayo. Kasi pinoproblema nyo pa lang siya na hindi niya pinipigilan yung pamilya niya. Ngayon, siya na mismo ang hindi nyo kayang pigilan. Correct. Di ba? Paano makakakuha ng suporta sa pagtatama ng budget? Ito pa isa. Ito pa ulit-ulit sila dito ha. Nung siningil ni VP Sara na wala tayong comprehensive flood control program, dalawa lang po banat nila dyan eh. No? Dalawa lang po basically. Nasaan ka? Habang bumabaha. Alam niyo kung pakikinggan niyo yung mga congressman, akala niyo si VP Sara ay nagpabaha eh. Kulang na lang sabihin kung hindi ka sana umalis, wala sanang baha. Anong nasan ka nung bumabaha? Nagbabakasyon. Kayo ba hindi nagbabakasyon? Nagkataon na nung nagbakasyon siya, alam niyo ngayon ko lang nga narinig si VP Sara na nagbakasyon. 2 taon mahigit na siyang vice president. Ngayon ko lang narinig na nagbakasyon si VP Sara. Ano pong problema? Lagi po nila yan. Nasaan ka nung bumaha? Habang ang tawag na nila, lakwat Sara. Lakwat Sara daw. Ilang beses ba nagbakasyon? Isa? Isang beses lang nagbakasyon, lakwat Sara na? Ano tawag nyo kay BBM? Kung si VP Sara, lakwat Sara. Hilong-talilong na kasi lakwat Sara yung minsan lang. Di ba? Hindi po si VP Sara ang dahilan ng baha. Ipaalala ko lang sa inyo. Sige. Punta na tayo. Isa pa reaction nila dyan sa pagbaha, banat ka ng banat. Yung tatay mo nga, 6 years. 6 years daw, hindi raw nalutas. Ang tindi, no? Ngayon may problema sa baha. Pero, ang binabanatan yung nagdaang gobyerno. Ayan lagi nilang tanong, where were you ma'am during typhoon? Young lawmakers to BP. Where were you ma'am during typhoon? Paulit-ulit yan, no? Where are you ma'am? Lakwat Sara. Nasa Germany, tinatanong nyo ba? Hindi ba nasa Germany siya? Kung narito ba siya, pigil? Nasaan ba kayo? Kayo, babalikan ko naman. Kayong mga batang congressman. Nasaan ba kayo nung bumaha? Narito kayo sa Pilipinas. Napigilan nyo ba yung baha? Hindi nyo rin napigilan. Hindi nyo pala napigilan eh. Pag narito pa si VP Sara, mapipigilan niya yung baha? Hindi rin. O bakit nyo hinahanap? Kasi nagsalita si VP Sara. Ang lahat ng sagot nyo, no? Sinabi ni VP Sara, palpak tong gobyerno, nasan ka naman?
Ganun po sila eh, no? Imbes na itama nila, kaya matitiyak nyo na hindi po nila maitatama yung mga pagkakamali niyan. Bakit? Babanatan lang nila yung Duterte. Ito pa mga banat nila. The lawmaker further pointed out that former President Rodrigo Duterte, Sara's father, had the full 6 years to fund the flood control program, including in Davao City. He added that Davao City Representative Paulo Duterte had a total of 51 billion allocation for infrastructure projects. O, tignan nyo ha. Ganyan mahilig yung mga yan, manlin lang. May baha ba nung panahon ni Duterte? Meron. Bakit walang umaangal? Bakit kaangal? Nakita mo, wala pang baha, nakita mong naghahanda. Pinaiikot niyo yung mga tao eh. Nagsama-sama na yan. Una, pinagmalaki. 5,500 finish flood control program under this administration. Kapapag malaki lang, 2 araw, umulan, bumaha. Nagalit ang tao. Nasaan po yung, tinanong siya na reporter, nasaan po yung flood protection program? Huwag na natin pag-usapan yan. May baha tayo, unahin muna natin to. Yung mga tanong sa kasagutan, isa pang sagot niya, nabangga yung flood control program natin. 5,500, nabangga sabay-sabay ng 5,500 na barko. Yan yung sinasabi nyo. Tapos, 6 years ni Duterte, hindi ganyan kalaki ang budget. Walang budget na 1.4 billion a day. Ulitin ko, walang budget na 1.4 billion a day. No? Flood control project ni Duterte hinahanap nyo, ngayon bumaha. Hindi babaha kay Duterte. Eventually, ano po ang sinabi ng mga tao nung humupa na? Ano sinasabi? Effective naman pala yung flood control ni Bongbong eh. Dahil lang sa basura. Kaya bumaha. Kita nyo, tila agad. Correct, pwede. Pwedeng tama yun. Kaya hindi babaha nung panahon ni Duterte kasi may comprehensive na paglilinis ng basura. Kita namin yan sa 2 mata namin, di ba? Nalinis yung Dolomite, Manila Bay. Yung sundan natin, bago makarating yan ng Manila Bay, Ilog Pasig, nilinis yung Ilog Pasig. Sundan natin, bago makarating na Ilog Pasig sa mga estero, nilinis yung mga estero. Kitang-kita ko yan sa 2 mata ko. Kitang-kita ko yan sa 2 mata ko. Ulitin ko, kitang-kita ko yun nung panahon ni Duterte. Walang budget na 1.4 billion. Pag pinupo na kayo, isisisi nyo kay Duterte, sasabihin nyo, bakit hindi napigilan ni Duterte noong 2022 yung baha sa 2024? Kasi wala kasi hindi pa na-invento noong 2016 to 2022 yung time machine. Kung alam lang ni Duterte, ita-time machine niya para malutas niya yung problema ng Pangulo ngayon, lulutasin niya nung Pangulo siya noon. Ita-time machine niya. Oy, ano ba magaganap sa 2024? Babaha. Time machine. Punta tayo kasi inutil yung Pangulo noon. Sisisihin ako. Ganun ba? Wala kayong katuturan lahat. Mga paliwanag ninyo mga congressman, walang katuturan. O ngayon, anong pronouncement? August. Katataas lang ng presyo ng kuryente noong July. Magtataas na naman ngayong August. Pero ang pinoproblema ninyo, Duterte. Siraan natin ang Duterte. Wasakin natin ang Duterte. Asan ang presyo ng bigas? Bakit nyo binawasan yung taripa? Yung taripa po, tax po yan. Mapupunta po yan sa taong bayan. Tinanggalan nyo ng tax yung presyo ng bigas, 1 buwan na. Walang epekto. Walang epekto yung pagbabawas nyo ng taripa. Sayang yung makokolekta natin buwis. Hindi naman bumaba yung presyo. Hindi bumaba yung presyo. Anong how do you know, Boss Buds? Ano ibig mo sabihin how do you know? Ito po, balita po yan, yung tataas po ang presyo ng kuryente. Ito po.
Babasahin ko sa inyo, mahirap pala kayo na pag sinabi ko lang pala, hindi kayo maniniwala sa akin eh. Yung how do you know natataas ang presyo? Ito po, balita po yan dito. Basahin natin. Mahirap po yung mga nanonood sa'yo, walang tiwala sa sinasabi mo. Asa na ba yun? Hindi ko yata natantusan. Hindi, pagbigyan natin. Baka sabihin naman nila, niloloko ko sila. Hindi po ako mag-imbento. Mahirap po mag-imbento ng taas ng presyo ng kuryente. Okay. In an advisory, GMA Network. O yan, sinasabi ko na sa inyo ha. Sa mga walang katiwa-tiwala. Meralco rates up anew in August. Galing po to sa GMA News. Mahirap yung mga tao rito, masyadong hindi po ako inventor. Mas madali po magbasa ng balita, no? Mas madaling magbasa ng balita kaysa mag-imbento. Customers of Manila Electric Company will have to pay more for electricity this month as the firm on Monday announced an upward adjustment in its rates due to higher transmission charge in an advisory, etc., etc. Okay? Okay na ba sagot yan? Tumaas na po ng July, tataas pa rin ngayon ng August. Hindi po tayo nag-imbento rito ng balita, no? Pinauuna ko. Pero, bagamat ganun, na sila po ay ang dami pong problema ng Pilipinas. Ha? Yung sa bigas naman po, balita din po yan. Manila Times. Correct. Kaya nga ang balita ng GMA, ito po ang pamagat ng GMA Meralco rates up anew. Sa Tagalog po, Meralco rates tataas na muli. Okay. So, pati po yung presyo ng bigas, sinabi na rin po yan ng Manila Times na hindi po makakabawas. Nangatwiran na nga eh. Kasi konti pa lang daw yung nabibili nila. Kalahati pa lang. Kalahati pa lang, wala pa ring epekto. Anong gusto nyo talaga mangyari sa Pilipinas? Kasi nga walang umaangal. Pati nga Vice President, pag umangal, sinasabihan nila, maging productive ka na lang. Sasabihin nila, Vice President na yan ha? Sasabihin, okay. Sasabihin ng pag nagsalita ng kakaiba yung president. Vice makipagtulungan na lang daw, 'di ba? Si BP Sara, wag na sira na sira. Kanino makikipagtulungan? No? O magsawalang kibo, yun nga yung pagtulong ni BP Sara. Ine-expose niya yung mga katulad yung mga congressman. Tuloy pa natin. Marami pa yan eh. Kaya po yung mga yung mga nagkukunwari diyan na pinagdududahan yung sinasabi ko, malalantad po kayo. Malalantad po kayo. Ito pa meron pang konsumo. Ito pa 200 kilowatts, 7 dagdag, 300, 10 piso. Meron pang table dito. Okay. Ito po. Isang babaeng congressman na naman. Si Representative Maricar Zamora. Okay. Maganda yung sinasabi nito eh. Vice President Sara Duterte must look at how she can help the country by being open to discussing. Thank you very much kay Gregory muna na nagbigay sa atin ng 5,000 won. Malamang boss, next na yung tubig dyan. Boss, transmission charge din ba? Di ba? Dapat yan, imbestigahan niyo yung Meralco, bakit taas ng taas? Hindi. Ang nakasalang kasi sa investigasyon, Pogo, EJK,
drug war. Mag-conduct nga kayo ng survey sa mga tao. Gusto nyo ba yung drug war ni Duterte o drug war ni Marcos? Okay. Vice President Sara Duterte must look at how she can help. Sabi po ni Representative Maricar Zamora ng Davao de Oro. Ito maganda po to pakinggan nyo lang po. Vice President Sara Duterte must look at how she can help the country by being open to discussing how to solve its problems instead of assigning blame. Di ba? Real leadership means offering solutions, not just criticism. Okay. So, ibig sabihin, maganda pag biglang tingin magaganda yung sinasabi nila, no? No? Sabi po nitong Davao de Oro congressman, Vice President, mag-offer ka na lang po ng paglutas sa mga problema. Huwag ka nang mag-blame ng mag-blame. Real leadership means offering solutions, not just criticism. Okay, magtotohanan po tayo. Kababanggit ko lang, maganda po yung solusyon ni BP Sara. Silipin natin kung saan napupunta yung budget. Ang tanong, may sumuporta ba sa kanya? Walang sumuporta sa kanya. Eto po, konkreto to Baka nakakalimot to mga congressman. Konkreto po. Nung siya ay DepEd, may mga 3 po siyang gustong lutasin. Maliban po sa nilulutas niya na. Kasi itong nalulutas niya, may power siya na lutasin. Kaya yung mga pagbabawal niya mga dekorasyon, no? Yung kanyang pagre-review ng K-12 curriculum na nag-introduce siya ng matatag curriculum, no? Yan po, kaya niya na yan. Pero nag-offer po siya na hindi niya kayang lutasin pag walang pondo. Sa DepEd baka maniwala yung mga tao na walang ino-offer si BP Sara. Pakinggan nyo lang po to. Ito po. Ino-offer po ni BP Sara 3 problema malulutas. Problema po ng droga ng mga nagdodrogang kabataan. Baka akala nyo walang drug sa eskwelahan. Ikalawa, yung problema po ng tinatawag natin, ano yun yung, ano na nga yung termino doon, yung inaalagaan ka para ma-inlove sa'yo? Ano yung grooming. Yan, grooming po. Hindi kayo grooming ng mga matatanda sa eskwelahan. 3, yung sinasabi mong hindi nag-o-offer si BP Sara, ang dami niya pong ino-offer. Ang problema, hindi nyo sinuportan. At ikatlo, siyempre, yung maiiwas ang mga estudyante na ma-recruit ng mga NPA. Yan po totoong mga problema ng bata yan. Grooming, NPA, at saka yung sa droga. Okay. Pinaliwanag niya po yan. Yan po ang paggagamitan ng confidential fund na hinihingi niya. Kasi wala po yan sa budget ng DepEd ngayon. Hinihingi po yan ni BP Sara. Kaya nga nung pinilosopo niya na si Franz Castro, yung confidential fund, iugnay ko sa inyo. Kung paano ko malalantad kayo, gagamitin ko laban sa inyo. Anyways, yun. Actual na solusyon po yun. Ang tanong, sinuportahan nyo ba? Kalokohan po yung sinasabi nyong walang ginawa si BP Sara. In fact, kinatay nyo yun, yung solusyon na yun. Dahil gusto ninyo na mag-all out yung ganun pa rin na yung mga estudyante recruitin. Kasi nakikita nila na dapat tulong-tulong eh. Dapat tulong-tulong. Okay. Di ba?
bukod pa ron sa nakikita ni VP Sara, dapat hanapin natin ng solusyon yung paggastos, maling paggastos. Hindi ROTC, hindi kasi nila hawak ng DepEd yung ROTC. Sa CHED yan eh. O yan, ROTC pa. Wala rin naman nakikinig sa kanya eh. Magaganda yung mga sinasabi ni VP Sara eh. Hindi nyo naman pinakikinggan. Ngayon po, sinasabi niya may flood control na. Sinasabi niya nga sa inyo, ganito magmando. No? Merong kang plano, hihingan mo ng pondo. Oh, bibigyan nyo ba ng pondo yung flood control ng Davao para makita natin kung magiging effective yung flood control? Siyempre hindi. Inunahan na kayo ni VP Sara eh. Bakit? Duterte yung mayor eh. Sisikat yung Duterte. Ano mang ikasisikat ng Duterte, ayaw ninyo. Kaya wag kayong mga congressman, wag kayong magsasabi na dapat si VP Sara tumutulong, hindi umatake. Actually, kailan lang umatake si VP Sara eh. Takot na kayo. Wala pa pong isang buwang umatake si VP Sara. No? Meron po siya. Meron pong mga anong tawag dito? Meron pong mga ginagawa si VP Sara na ito lang kahit po kayo meron pong mga suggestion na dahil hindi siya presidente at kalaban niya ng inyong speaker, dahil yung speaker maaga niya natuklasan na si VP Sara ang magiging threat sa kanyang ambisyon, kaya maagang pinagurguro sa inyo si VP Sara, maagang pinasiraan, maagang pinagmumukhang magnanakaw. Diyan po nagalit yung mga Duterte. Actually, itong gobyerno na to, sino ba pangunahin yung problema? Dapat wala kayong problema, di ba? Dahil sa ambisyon na gusto ninyo is either manatili sa kapangyarihan or maisalin lang sa Kamag-anak Incorporated. Yan yung naging problema eh. Yung nung matagal na matagal kayo, tandaan po ninyo, nung sila ay tae pa sa mundo, pinandidirihan pa. Hindi po totoo na gustong-gusto ng mga tao yung mga Marcoses. No? Naunti-unti lang yan na tinanggap na ng mga tao. Buhat po nung nagdidikit sa mga Duterte. Mga mangga eh. Mga mangga yan, pati yung mga vlogger na mga yan. Okay, ang point ko lang, hindi totoo yung sinasabi nyo na panay atake lang si VP Sara. In fact, ang tagal-tagal namin naghihintay na umatake na si VP Sara eh. Di ba? Matagal na kaming umaatake dyan sa gobyerno na to. Pero hindi pa rin umatake si VP Sara. Katulad po nito, tinitiyak ko po na wala pa rin kalutasan yung mga pagbaha. Kasi ito po, tignan nyo. The Marcos administration is carefully reviewing past flood control projects without public blame or social media attacks. Instead, it focuses on finding solutions and addressing any issues to improve flood mitigation and community protection. Ibig sabihin ng nire-review nyo yung mga flood control projects, iimbestigahan nyo na naman. Iimbestigahan nyo na naman si Tatay Digong. Yan lang po. Teka lang, baka may nakalimutan pa tayo.